Bago po muna tayo magsimula, ay shoutout po muna tayo sa ating masugid na taga-comment na sila Lodi Dark of Reaper, si Lodi Nolito Aradilos, si Lodi J, na, Gutom, si Lodi User WR5 Sai is, si User DIN9Q in JU5G, at si Lodi Icebox. Comment lang po kayo mga Lodi at shoutout po ulit tayo sa sunod, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Balik na po tayo sa kwento. Ika-113 kabanata. Sa pagpapatuloy, nakangiti si Blade Master na sinasabi sa kanyang sarili na ito daw ay nakakasabik. Pagkatapos ay huminga ng malalim at sinigaw ng malakas na sinabi na sila daw ay magsaya ng sama-sama sa harapan ni na Black Palm Blossom at Black Orchid. Pagkatapos marinig ang boses na malakas na dumaan sa kanila Black Palm Blossom at Black Orchid, ay nagulat ang mga ito. Nang mabilis na napunta sa kanilang harapan si Blade Master, na pinagtatakahan ni Black Orchid. Pagkatapos ay naglabas ng matinding enerhiya si Blade Master, na tinatawag niyang True Key of the Dragon. At ito ay itinira niya kay na Black Palm Blossom at Black Orchid na inangat ni Blade Master ang dalawa sa ere gamit ang kanyang enerhiya. Lumiwanag ang mga mata ni Blade Master, na inangat pa ng husto ang dalawa sa ere na makikita ang dalawa. Pagkatapos ay tumingin si Black Palm Blossom kay Black Orchid, na naghanda itong umataki ng kanyang spadang humahaba. Pagkatapos ay hinampas na niya ang kanyang spadang humahaba na naiwasan ni Black Orchid. Patuloy sa paglalaban ang dalawa sa ere, na nagpapalitan ng ginagawa nilang atake. Habang naglalaban sina Black Palm Blossom at Black Orchid, ay mabilis na tumalon sa ere gamit ang enerhiya ni Blade Master, at sinasabi na ibunyag daw nila ang bawat alam nilang dalawa sa kanya. Nabiglang napatingin ang dalaw kay Blade Master. Ibinuka ang palad ni Blade Master, at gumamit ng Dragon Force Palm. Isang malakas na enerhiya ang pinalabas ni Blade Master, na tumama kay na Black Palm Blossom at Black Orchid. Pagkatapos ay makikita ang dalawa na tumama sa malaking bato, at malakas na pagsabog ang nagawa nito. Makikita ang anino ni Black Blossom at ang lugar na pinagbagsakan ng mga ito ay nawasak, at makapal na usok ang nagawa nito. Nakaupo pa din si Black Palm Blossom sa wasak-wasak na lugar na sinasabi niya sa kanyang isip na ito daw ay nakakabaliw na. Si Black Orchid nga daw ay sobra na para sa kanya, at ngayon daw pati si Blade Master ay nakikisali na. Tumingala at sinabi pa niya sa kanyang isip na mas mabuting umatras daw siya pagkatapos masuri ang sitwasyon. Si Black Orchid ay nakaupo pa din sa wasak-wasak na lugar na nakatingin lang. Bumaba na mula sa ere si Blade Master at sinasabi na ano na daw ang gagawin nila ngayon. Magsasalita na daw ba sila? Sinabi sa kanya ni Black Orchid na nakikialam daw ba talaga ang Storm and Rain sa mga gawain ng Jianghu. Unti-unti nang tumatayo si Black Orchid, nadagdag pa niya na ang kanilang sekta daw ay hindi man lang nagpartisipa sa nangyaring Great Orthodox Demonic na digmaan. Sinabi pa niya na kung kaya naman, ano daw ang kanyang dahilan ngayon? Tumugon na sinabi sa kanya ni Blade Master na dapat ay sagutin daw muna niya ang tinatanong niya. Si Black Orchid ay nakatingin lang sa kanya at hindi nagsasalita, at ganun din si Black Palm Blossom. Nakatitig din ng seryoso si Blade Master na sinasabi sa kanyang isip na bueno, parang hindi pa sila handang sabihin ito. At dagdag pa niya sa kanyang isip na bakit daw ang parehong miyembro ng Black Flower League ay sa simula pa lang ay nagkaharap na. Pagkatapos ay seryosong sinabi sa kanila ni Blade Master na huwag daw niyang baguhin ang usapan. Ano daw ang dahilan kung bakit andito siya? Biglang itinutok ang daliri ni Black Orchid kay Blade Master na naglalabas ng enerhiya at sinabi na wala daw siyang tungkulin na sagutin ang kanyang tinatanong. At isang malakas na enerhiya ang kanyang pinakawalan patungo kay Blade Master. Nagulat si Blade Master nang malapit na sa kanya ang enerhiya na tinira ni Black Orchid na napasabi na ito daw ay napakabilis. Mabilis na iniwasan ni Blade Master ang enerhiya at ang tinamaan lamang ay ang afterimage niya. Ngunit nagulat ito nang mapansin niya ang dulo ng spada na humahaba ni Black Palm Blossom. Natumalon sa ere na sinasabi niya na mawala na daw si Blade Master. Pagkatapos ay sinabi niya habang nakatingin kay Black Palm Blossom na ang baliw daw na ito ang una muna niyang tanungin. Si Blade Master ay nilagyan ang kamay ng enerhiya at pinaikot ang spadang humahaba ni Black Palm Blossom at pagkatapos ay inilihis ang spadang humahaba gamit ang Wild Dragon Twister. Ang spadang humahaba na lumihis ay mabilis na patungo sa kinakaroonan ni Black Orchid.
Pagkatapos ay nahawakan ni Black Orchid ang espada na lumiwanag ang mata at sinasabi niya kay Black Palm Blossom na hanggang ngayon daw ba ay hinahanap pa rin daw niya ang kanilang leader. Sinabi pa niya na yon daw ay isang katangahan. Mabilis na palapit si Black Palm Blossom kay Black Orchid na sinasabi na sino daw siya para sabihan siya ng ganito. Na isang taksil na iniwan sila at nagsimulang maglingkod sa iba. Mabilis na kinuha ang espada at pinagitsurang bilog na nilagyan niya ng enerhiya na ibabato niya kay Black Orchid na tinatawag niyang Blooming Moon Streams Blow. Pagkatapos ay naghanda rin ng isang atake si Black Orchid ng kanyang 5 daliri. At makikita na tinira na ni Black Orchid ang enerhiyang maliliit pero mahahaba at marami na ang ilan ay tumama kay Black Palm Blossom ang Endless Killing Divine Technique Triple Fingers. Duguan na pabagsak si Black Palm Blossom na dumadaing ng sakit gawa ng tumama sa kanyang atake. Sinasabi sa kanya ni Black Orchid na ang umalis daw ng Black Flower League ay siya. Sinabi pa niya na ang bagong captain daw ng Black Flower League ay siya na ngayon. Nagtataka si Black Palm Blossom na sinabi sa kanyang isip na bago. Sino daw siya? Mabilis na tumalon si Blade Master na sinabi na yon daw ay napakakawili-wiling marinig. Mabilis na sinuntok sa muka ni Blade Master at sinasabi pa niya na ipagpatuloy lang daw niya ang pagsasalita. Sa lakas ng suntok ay nabasag ang maskara ni Black Orchid at nakita ang isang mata nito na nakatitig kay Blade Master. Patuloy sa pagtitig si Black Orchid pagkatapos ay nagulat si Blade Master at sinabi sa kanyang isip na nakakatakot daw ang kanyang mga titig. Pagkatapos ay isang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanya at tinatawag niya itong Endless Killing Divine Technique 4 Finger. Pagkatapos ay makikita na direktang tinamaan si Blade Master ng ataking iyon na halos ang buong paligid ay mawasak. Pati na ang bundok ay nahati sa dalawa sa lakas ng slash ng enerhiya. Pagkatapos ay bumagasak ang bundok na nahati habang makikita sina Black Orchid at Black Palm Blossom. Makikita ang anino ni Blade Master na sinasabi niya sa tingin daw niya kung maglalaban daw sila ng ganito ay masisira ang tanawin ng lugar na ito. Naglabas ng enerhiya si Blade Master na puno na ng gasgas na sinasabi na simula daw ngayon ay hindi na siya magpipigil pa. Lumiwanag ang mga mata ni Blade Master at gumamit ng atake na True Dragon Key Open Gate, 5th move. Ayon sa kwento ang misteryosong nag-iisang sekta ng dragon. Ang isang linyang pamana ay nagbibigay daan sa isa na itaas ang kanilang tunay sa pamamagitan ng pagbubukas ng gate sa pamamagitan ng bilang ng mga may hawak ng kaalaman na mayroon sila. Ang limitasyon para sa ika-6 na pinuno ng sekta, si Judioqua, ay ang ika-6 na kilusan. Hawak ni Black Palm Blossom ang kanyang katawan na tinamaan ng ginawang atake ni Black Orchid, na sinasabi sa kanyang isip na yan daw ba ang tunay na anyo ng isa sa extraordinary triad. Dagdag pa niya na para daw na pinagmamasdan lang daw nila ang kanilang captain. Nakatitig lang na nakatayo si Black Orchid na tinitingnan ang ginagawa ni Blade Master. Sinabi ni Blade Master, habang itinaas ang kanyang 2 kamay na sinabi niya kay Black Orchid na subukan daw niyang harangan ang isang ito. Habang nakatitig si Black Orchid ay makikita sa kanyang mata ang enerhiya na pinakawalan ni Blade Master. Isang malaking dilaw na enerhiya na pakrus na patungo kay Black Orchid na tinatawag niya ang ataking ito na True Dragon Slash. At ilang saglit pa ay makikita ang malaking parti ng pinaglalabanan nila ay napuno ng malaking pagsabog. At dito na po nagtatapos ang ika-113 kabanata.